Hello mga kapistok! And today is the day na gagawin ko ang pangatlo sa practice self-care na aking nabanggit last day. Di ba mayroon po siyang apat na parte, yung practice self-care. So, nagawan ko na po ng hustisya yung exercise and the healthy food. So, for today's video ay gagawin naman natin ang about sa sleeping hygiene. Hindi po ito yung hygiene nating mga babae or pwede rin pong ganun but hindi ganun ka. Alam niyo na po yung kung ano yung ibig sabihin. So, for today's video, yun nga po, bibigyan ko ng hustisya ang about sa sleeping hygiene and of course, hindi po ako doktor. Ito po ay base lamang po sa aking karanasan, how to defeat depression. So, para makatulong din po ako sa iba, so I decided to share this kind of tips for everyone. So, I hope you appreciate it. So, pagdating po sa sleeping routine natin or sa sleeping bedtime or whatever, meron po tayong tinatawag na establish a consistent sleep schedule. And number one po dito ay go to bed and wake up at the same time every day. So, ito po ay nakakatulong para mag-regulate yung katawan natin, internal, di ba? Ito po yung tinatawag na body internal clock and improve the quality of your sleep na nakakapag-improve ng kalidad ng inyong pagtulog. So, ito po ay tinatawag kong go to bed and wake up at the same time every day. So, para halimbawa, matulog po kayo ng tama sa oras. And then, gumising ng maaga para pagtuunan ng pansin yung exercise and healthy food para sa inyong pang-araw-araw din po. Pangalawa po ay set a bedtime routine. Dito po sa set bedtime routine ay dito niyo po madidevelop ang pagiging kalmado. Develop a calming clock or calming pre-sleep routine to improve such things like reading a book, di ba? Or taking a warm bath. Kailangan natin yan, mga girls. And yan po ay to signal na yung katawan natin that time ay maganda yung tulog natin. Yan po ay senyales na nagkaroon tayo ng magandang tulog. Then, pangalawa po, dito sa sleeping routine ay ang create a sleep conducive environment. This is very important. Number one po dito, make your bedroom dark, quiet, and cool. Diba? Patayin ninyo yung ilaw. Matahimik lang ang kapaligiran. Medyo malamig ang simoy ng hangin. Diba? Yung mga dark temperature, quietness, and cooler temperature, nakakapag-promote siya nakakapag-promote siya ng better sleep. Oh my God, kailan ko kaya ito mararanasan ulit? And then number two, invest in a comfortable mattress or mattress and pillow. Please correct my pronunciations, mga kaibigan. So, dito sa invest in comfortable mattress and pillow, dito naman, ito ay nagbibigay ng magandang suporta sa ating katawan. 'Di ba? Pag masarap yung ating higaan, malambot tayong mabangong unan, malambot na unan. Oh my God, nakakapagbigay ito ng masarap na tulog sa atin. 'Di ba? Then number 3, limit exposure to screen before bed. Number 1 dito ay avoid screens for at least an hour before bedtime.
So, yung mga mahilig mag-cellphone dyan, mag-laptop, mag-iPad before sleep, please, iwasan po ninyo yan, yung mga ganyan. Dahil po yung blue light emitted from screen can suppress melatonin production, making it harder to fall asleep. Hindi, nahirapan kayo matulog kapag panay padut-dut nyo. Alam nyo yun, dut-dot, dut-dot. So, iwasan po ninyo yan. Number 2, use blue light filtering glasses or apps. Like, if you must use a screen before bed, consider using blue light filtering glasses or apps that filter out blue light. Kasi sasakit ang ulo nyo, sasakit ang mata nyo, magiging cause yan ang hindi nyo pagtulog. Diba? So next po, avoid stimulating activities before bed. Like for example, syempre matutulog na kayo, huwag na kayo mag-exercise. Ito yung sinasabi kong avoid exercise and stimulating activities before bedtime. Exercise and stimulating activities, nakakapag-increase yan ng adrenaline levels. So, mahihirapan tayong matulog. Diba? Paano tayo makakatulog kung nag-exercise pa tayo at kung ano-ano pang mga pinagagawa natin dyan? Diba? Try, i-relax natin ang sarili natin. The number 2, try relaxation technique. Ito yung kailangan yung i-practice ang relaxation techniques such as sleep breathing, like hinga ng malalim, in and out, like kung nga ganyan, and then deep breath, diba? Progressive muscle relaxation, meditation for a while, calm your mind and body before sleep. Mga laking tulong po yan sa atin, mga kaibigan, sa mga katulad nating, mga katulad ko pala na may depression. The next, limit caffeine and nicotine. Diba? Number 1, avoid caffeine and nicotine in the hours leading up to bedtime. Siyempre, di ba naman, pag matutulog na tayo at alam nating hapon na, wag na tayong magkape. Di ba? Yung mga maraming nicotine, wag na nating inumin kasi nakakapag-stimulant ito ng interfere with sleep. Na-interfere niya yung pagtulog natin, nahirapan tayong matulog dahil sa sobrang caffeine and nicotine na yan. Diba? And then next po, ang get morning sunlight. Sunlight, yes. Number 1, expose yourself to natural sunlight in the morning. Fresh air. Diba? Magpaaraw sa umaga. Exposure can help regulate your circadian rhythms and improve sleep quality. Magandang simoy ng hangin, sinag ng araw na hindi masyadong masakit sa balat, di ba? By incorporating these sleeping hygiene practices into your daily life or into your daily routines can help you improve the quality of your sleep and wake up feeling refreshed and rejuvenated. So, I wish may natutunan kayo sa aking mga i-share for today's video about sleeping routine. Guys, take note, I'm not a doctor. Hindi talaga ako doktor. Kaya ako sinasabi ito, nakakapagbigay ako sa inyo ng mga tips or idea na ganito dahil ako po ay mayroon ding depression like you. So, kaya nga po ako nakaisip na gumawa ng ganitong klaseng mga video kahit na hindi ko alam kung ano ang patutunguhan because I want to share my depression journey kung paano ko siya na-defeat paunti-unti. Although mayroon pa naman akong depression ngayon but I'm trying my best to defeat my depression as much as I can dahil ako po ay may anak din na sinusuportahan like everyone. So, goodbye for now mga kapistok and God bless you and have a nice day ahead. Kung nasaan man po ngayon, kayo ngayon, God bless you always. Bye!